Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa unang pagbasa, ipinahayag sa atin, lalo na sa huling talata ng unang pagbasa, kung paano sinabi sa atin sa pamamagitan ng inggit o envy, ang kamatayan ay pumasok sa mundo. At naalala ko noon ang kwento na kung saan nung inilahad ng Diyos ang kanyang plano para tayo'y iligtas sa walang hanggang kamatayan, ang plano ng Diyos ay tinanggihan ni Lucifer. Kasi ang tanong niya sa Diyos, bakit kailangan magkatawang tao ang salita? Bakit hindi katulad ng anghel? At dahil doon, ayaw niyang tanggapin, naluluhod siya sa isang tao. At marahil, kaya na rin siya, naiinggit siya sa tao dahil ang gusto niya, ang anak ng Diyos ay anghel, hindi tao. Nandoon na pumasok yung kanyang pride. Ayaw niyang tumanggap dahil naiinggit siya. At kung minsan naiisip ko, sabi ko sarili ko, meron kayang kinalaman ang inggit sa selos? Pag nagseselos ka, pareho ba yun ng inggit? Magkaiba. Yung inggit, gusto mong kunin yung pag-aari ng iba. Pero yung selos, kinukuha sa'yo yung sa iyo. Kaya ka nagseselos. Inaagaw yung sa iyo. Kaya nga sa lumang tipan, sinabi sa atin ng aklat na ang ating Diyos ay seloso. Kasi ayaw ng Diyos na aagawin tayo sa Kanya, lalo na ni Diablo, ni Satanas. He is a jealous God. Ayaw niyang sasamba tayo sa ibang Diyos. Ayaw niyang maaagaw tayo sa Kanya. Pero malinaw sa atin, yung Kanyang pagkasiloso ay sapagkat ayaw niya na mapahamak tayo. Ito'y para sa ating kabutihan, hindi para sa Kanya. Hindi katulad ng tao pag nagselos, pang sarili. Hindi para sa kabutihan ng iba, kundi para sa kabutihan ng sarili lamang. At mas masahol, lalo na kapag nainggit, sapagkat talagang pinagtatangkaan mo na yung kung anong meron ang iba at gusto mong agawin. At ang sabi sa atin, ang bunga ng inggit ay kamatayan. At siguro alam na natin ang kwento, maraming tungkol sa inggit sa lumang tipan at lahat sila'y napahamak. At suriin natin yung ating buhay kapag tayo din ay naiinggit. Makikita mo na lang yun sa mga bata. Naalaala ko noon nung ako'y nasa seminaryo, pag Sunday, dumadalaw yung mga parents. At pagkatapos ng visiting Sunday, 6:00 ng hapon, balik na ang mga seminarista sa regular schedule nila, uuwi na yung mga magulang. Pagdating ng hapunan, yung natirang baon ng mga magulang, kakainin ng seminarista. At alam nyo, umiikot ako doon sa aming dining hall, malaki yun, 100 students. Sa isang lamesa, 8 sila, nandun pa naman nakaupo sa kabisera, meron siyang isang buong manok. Kasi yun yung natira doon sa pagdalo ng kanyang magulang. At pagkatapos, nung kumakain na, siya lang yung kumakain mag-isa. Yung 7, nakatingin sa kanya, tumutulo na yung lamay. Naiinggit. Sabi ko, hindi maganda. Kaya nagulat yung mga magulang. The following Sunday, sinabihan ko, kung pwede po, wag na kayo
paiwan ng pagkain sa mga anak ninyo. Ang sabi nila, bakit Father? Kasi kung hindi mamimigay, nagkakaroon ng inggit. Kaya sabi ko, kung mag-iiwan kayo, pati kami mga pare, bigyan ninyo. Baka pati kami mainggit sa mga seminarista. Mahirap talaga ang inggit. Nakasisira ng buhay ng community. At ito'y napakahalaga sa ating buhay sapagkat sa ikalawang pagbasa, ipinahayag sa atin na wala tayo dapat ipagkait sa iba. At kapag tayo ay puspos na nakatanggap ng pagpapala sa Diyos, kailangang ibahagi natin to sa iba. Okay? Hindi tayo dapat pagmulan ng inggit o magsimula ng inggit o inggit-inggitan. Alam ko laro yan ng mga bata, iinggitin. Sasabihin ng iba, alam mo yung tatay ko, sasabihin naman ng isa, mas magaling ang tatay ko dyan. Pagalingan na. Pero ang bilin sa atin ay kapag tayo ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, ibahagi natin. At hayaan nating maramdaman nila at makilala nila ang Diyos, ang kanyang kabutihan at pagmamahal sa pamamagitan ng ating paglilingkod, ng ating pagpapatutuo, ng ating pagpapahayag ng katotohanan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo magdaramot. Ano ang ugnayan nito sa Ebanghelyo? Sa Ebanghelyo, ipinapahayag sa atin ng Panginoon ang kagalingan at ang pagpapanumbalik ng kalusugan. At hindi lamang iyon, pati ng karangalan, yung dangal. Nagtaka ako nung una, bakit nga naman lumingon si Jesus at sinabi niyang, sino yung humipo sa akin? Alam niyo ba yung babae, 12 taong na nagdurusa. At sa panahong iyon, ang mga tao kapag merong namatay sa daan at duguan, iniiwasan. Kasi pag ikaw ay dumaan doon, because of the blood, you will be unclean. At dadaan ka pa sa ritual ng cleanliness at aabutin ka ng ilang linggo bago ka makapasok uli sa simbahan at makasamba sa Diyos. Sa makatuwid, kapag ikaw ay hindi malinis, unclean, walang makikipag-usap sa iyo. At isipin niyo yung babaeng ito, 12 years na siyang nakahiwalay. Kaya sikreto niyang nilapitan ang Panginoon. Sinikap niyang lapitan. At eto ngayon, kung bakit siya hinanap ng Panginoon. Kanina ko lang, sabi ko nga naman, hindi lamang yung kagalingan ng kanyang sakit, karamdaman, kundi yung pagkakahiwalay niya doon sa komunidad. Ipinababalik siya ng Panginoon at sinasabing, magaling ka na, anak. At ito'y pinahayag niya sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanila, na marahil kaya natatakot yung babae dahil pag nalaman ng lahat, magagalit ang lahat ng tao dahil sila lahat ay napalapit sa kanya. Baka patayin pa siya. Pero nung sabihin ng Panginoon, magaling ka na, alam nila malinis na rin silang lahat. Hindi sila nadamay. Pero higit sa kagalingan ng katawan ay yung maibalik ka sa komunidad. At ito'y napakahalaga. Mahirap ang isang taong nagmumukmuk lang sa isang lugar, sa isang sulok. Kung minsan pa nga kahit nasa karamihan,
nanduroon nag-iisa lang, cellphone lang yung kaharap niya. Kaya nga sabi nila, ang loneliness is not being alone. Even in the midst of people, a person can be lonely. At ang mahirap, karaniwan, kapag nakaranas ng loneliness, nagpapatiwakal, namamatay. Hindi pa man siya namamatay, patay na siya dahil wala na siyang kaugnayan sa iba. Kaya ito'y napakahalaga sa ating buhay na malaman natin na tayong lahat, we are wired to relate. Tayo ay hindi mabubuhay mag-isa. Kailangan natin makipag-ugnayan. Naalala ko si Dolphy, sabi niya, nalulungkot na ako kasi lahat ng mga kasama niya patay na. Sabi ni Dolphy. Pero ang sagot doon ay, humanap ka ng bago, humanap ka ng ibang kaibigan, befriend the young. Para mamatay man yung mga kasama mo, meron ka pang iba. Reach out. At ito yung pinakamahalaga sapagkat itong si Jairo, walang problema. Kasi tinitingala siya, tagapamahala siya ng sinagoga. Ang problema lang ni Jairus ay may hidwaan si Jesus sa mga punong bayan, sa mga saserdote, pariseo at eskriba. At ang problema ni Jairus, kung lalapit siya kay Jesus, baka maitiwalag siya. Parang parehas na rin sila nung babae. Hindi makalapit kay Jesus. Hindi dahil sa marumi siya, kung hindi dahil ituturing siyang madumi kapag lumapit siya kay Jesus ng kanyang mga kasama. At nakipagsapalaran siya. Dahil pareho sila nung babaeng nangangailangan. Nanduroon na sila sa sukdulan para gawin nila yung mga bagay na ito. At nakakaranas tayo niyan. At kailangan makilala din natin, lalo na kapag nanduroon na tayo, when we are not in control, when we have exhaust everything that is possible, at pagkatapos wala na talaga, alam nating sa Kanya na lang tayo lalapit. At ito yung patunay na napakahalaga ng ugnayan natin sa Kanya. Tinawag ni Jesus itong babaeng nagdurusa ng 12 taon, anak, iha. Gayon din yung dalagita, tinawag niya. At sa ating mga Pilipino, napaka-ordinaryo nito. Tawag natin kuya, ate, tita, kahit matanda na, tita. Ayaw papatawag ng lolo o lola. Napaka-ordinaryo nito sa ating mga Pilipino. We are relational. And we have to be related to Him also. And walang imposible sa Panginoon. Nasa taas man katulad ni Jairus or nasa baba katulad ng babaeng nagdurusa ng 12 taon. Kung lalapit at lalapit sila, hindi lamang maiaangat ang kanilang buhay at karangalan at mapapanibago, kundi pati sa bingit ng kamatayan ay maliligtas sila. Kailangan lamang natin magtiwala sa Kanya. At ito yung hihilingin natin. Hilingin natin na pagkalooban tayo ng pananampalatayang gaya ni Jairus at gaya ng babaeng ito.
Hilingin natin na malagpasan natin ang ating takot, ng kahihiyan, at lakas loob nating lapitan siya at hilingin natin ang biyaya.